Hello traders, so currently meron tayong sell kay gold. Ayan, so actually this is a risky sell kasi ito ay against the trend, no? Pero ito kasing bias natin dito, kung titignan natin yung price action, so ito kung makikita nyo, yung price nag-create siya ng breakout structure sa taas, then minitigate niya tong order block dito pero nag-fail siyang ma-break tong previous high dito. So kung makikita nyo tong mga wick, this is actually a liquidity grab only. So there's no valid breakup structure. So ang pagkakaintindi ko dyan based sa price action, possible bumaba pa si gold, kunin tong FBG sa baba or itap tong FBG sa baba. Okay, so ang risk natin dyan is 30 pips to gain almost 90 pips. So 1:3 risk to reward ratio. Yan, meron na tayong TP1, TP2, TP3 nakaset dyan for partial take profits. So let's see anong mangyayari guys. Tayin lang natin. So sa setup na pala nito, nag-risk tayo dito ng 0.70%, no? 0.70% sa account natin. So kapag na-SL to, may SL ako probably 700 USD. Pero pag nag-TP siya, almost times 2 ng risk kasi ayan, tatlo yung partial take profit natin dyan. Ayan, so TP1 hit na guys. So kapag ganyan, nahayaan ko lang muna mag-play out. Tsaka ako mag-move ng SL to BE kapag na-hit na yung TP2 ko. So let's see. This is actually a scalping setup, no? Kasi nasa 5-minute time frame lang tayo. So we expect na matapos tong price action within the hour or 30 minutes. So let's see traders kung makaka-TP hit nga ba tayo today. Ano, so kung makikita nyo, medyo malakas yung volume ng sellers dito kasi itong candlestick dito, medyo makapal siya or malaki. Malaki yung volume niya. So possible, ma-fill niya pa tong FBG dito sa left side, matap pa tong TP2 natin. Running profit tayo around 40 pips. So kayo, i-close nyo ba agad to or hantayin nyo lang mag-layout ang setup? Ako kasi meron tayong calculated risk to reward na nakaset dito sa setup natin. Kaya hindi tayo basta-basta nagka-close ng trade. No? Not unless mahit na yung TP2 natin, dun pa lang tayo mag-move ng SL to break even. Ayan, so malapit na mahit yung TP2 natin guys. So hopefully matap tong TP2 natin para maka-take profit tayo ng $483. And then yung last TP natin is $700. Ayan, sige. So, yung mga sellers, pinupush pa nila yung price pababa, no? So, tingnan natin yung... Ayan, so meron pa nga ditong trendline liquidity kung makikita nyo tong line na to. Ito. So, actually, this is a trendline liquidity, no? If magbe-base tayo sa smart money concept. Ayan, so possible dito pa bumaba yung price, pero hanggang dito lang yung take profit natin sa FBG. Tapos dito sa area na to. Kasi sa higher time frame, bullish pa rin siya si gold. Ito ay retracement lamang yung trade natin or pullback.
May nakinip lang siya guys, no, kasi mabagal pa yung galaw niya ngayon. Pero ganun talaga, patience is key guys. Kailangan mahaba pasensya mo dito sa trading kasi kung hindi, baka mapa-early close ka at hindi mo maximize yung profit ng setup mo. Yun, hindi pa na-hit yung TP2 natin due to spread, no? So, hindi pa siya bumaba ng onte sa area na to. So, antayin natin kung ipapush nga ba talaga ni gold pababa yung price. Yun, so TP2 hit guys. So, let's move our SL to break even. Yan, and let the price do the rest. So, ganun lang kasimple mag-trade ng gold. You just need to understand the basic, no, yung price action. And also, our smart money concept strategy. So, kasi ng price yung FBG. So, almost filled na tong FBG dito. Ayan, titingnan natin. Oops. Ayan. So, may week pa dito, hindi pa na-top. So, kadalasan kasi si gold, almost 50% lang ng FBG ang pinifill niya. Then, continue na uli ng trend. Pero let's see kung paano mag-close tong candle na to. Ayan, so malakas pa naman yung volume niya. So, tignan natin kung paano siya mag-play out. So, yung price, nag-create na siya ng choke dito sa area na to. So, ito ay internal choke lamang. So, ang pinaka swing niya na ito. Ayan. So, this is our swing structure. So, ito, internal. So, possible mag-continue na yung pullback niya. So, tingnan natin kung hanggang saan siya. Baka dito siya mag-retrace. Dito sa OB na to. Ayan, so tamang-tama ito, may FBG rin dito. Yan, na possible balikan ng price. Tapos yan, so actually this is a risk-free trade na kasi nakatipin naman na tayo ng dalawa. So meron na tayong partial take profit. So kahit anong mangyari dito, ayos lang sa akin. Kahit ma-break even, at least nakapag partial take profit na tayo sa market. So ito, kapag na-hit yung TP nito, bonus na lamang. Kapag itong candle na to, nag-close lang siya ng maliit or doji candle, possible na mag-take over na yung mga sellers niyan. So let's see kung paano siya mag-play out after 3 minutes para matapos yung candle niya.
Ayan, so yung price, yung candlestick, so nag-close siya ng bullish candlestick na doji, no? So, price is telling us na humina na yung mga volume or humina na yung mga buyers. So, possible mag-take over na dyan yung mga sellers, no? Now, makakonfirm lang natin na magte-take over na yung sellers kapag itong candle na to, nag-close siya ng bearish. So, dapat ma-engulf niya tong previous doji candle na to. Pero kung ito nag-close ng solid na bullish candle, possible na umangat pa yung price. Ayan guys, no. So, inaantok nga ako. So, ganyan talaga sa trading. Actually, kapag ganito, iniiwanan ko na lang after ko move yung SL to break even. Pero dahil nga naka-record tayo, kailangan natin ma-monitor din, no? Para makita nyo din. Tingnan natin siya sa 1H time frame. Yan, so sa 1H bullish pa rin siya, pero pag bumaba pa yan, pullback yan dito sa baba. Ayan, sa 15-minute time frame, malaki pa nga itong FBG dito hanggang dito pa sa area na to. 33.29. So, ayan na lang natin yan mag-play out, guys. So, tambay mode muna tayo. Yan, so floating profit tayo ng almost $300, no? So kung ko-convert natin to sa pesos, almost 15k na to. So yan, tinrade lang natin siya ng few minutes. Almost 15k. Then yung na-close nating trade kanina, ayan, 237 tsaka 438. So, tingnan natin kung maka-close rin tong last TP natin. Dito. So, let's close na siguro. Ayan, so we're out guys. So, naka-profit naman tayo at least 1:2 or 1% sa account ko.
almost 1%. Siguro I gain around 0.80% ng account. And nag-close na ako kasi bullish pa rin ang bias ko overall. Itong sell ko dito, pullback lang yan dito sa FBG. So siguro magbabay ako dito. Buy na tayo dito. Huwag natin ito dito. And so yun lang muna for today's video. So hopefully may natutunan kayo sa price action natin kay gold ngayon. So sa price action trade natin kay gold. So see you on the next one.